Mapagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Friday ngayon, 5 ng Disyembre. Namumuro na yung mga bigayan sa mga senior citizen. Sabi nga ng mga senior, December na, ibibigay na lahat yan. Ayan. At isa rin po ako sa makikinabang. Amen. Okay, binigyan kami ng masarap na tulog ng Diyos kagabi. Pagkagising, nagpasalamat sa Diyos sa masarap na tulog na binigay niya, ang pag-iingat niya sa amin, ang pag-iingat dito sa aming tinitiran. Tapos, salamat sa bigay na hangin na nilalangap natin na tuloy-tuloy, walang bayad, libre. Uminom ako ng garlic water with calamansi, yung aking daily maintenance. Yan, nawala pang almusal. Then, ang ginawa ko, after that, inayos ko po yung dalawang aso, si Summer at Winter, at inilibot ko sila dito sa aming barangay. At success naman po ang paglilibot ko sa kanila. Bagit success, nakawiwi na sila, nakadumi pa sila. Po, ngayon, nang makahakyat na ako, pinaganda ko na sila ng pagkain nila. Ayun, kinakain ko muna po si Winter. Success naman, yung pagkain niya, lamb with apple na OC, dog food. Inahuluan po namin ng atay, ng baboy. Kung walang atay ng baboy, atay ng manok, or balon-balunan ng manok. Ganun po, inahalo. Yung pinagpakuluan, yung pinasasabaw ko kasi nandun yung lasa. Po, yan, kumain na siya. Tapos na si Winter. Ito naman si Summer, ayun, nandun sa ulan niya. Nakalatag naman yung pagkain niya. Habang ako naman nandito. Sabi ko, kumain na muna siya at kakain din ako. Kinakausap ko sila parang taho. Ngayon, mag-aalmusal naman ako. Salamat, Panginoon, sa bigay mong almusal sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus, amen. Okay? Ang pagkain po, kaya natin pinasasalamatan sa Diyos bago tayo kumain. Hindi yung pagkatapos mo kumain at saka ka nagpapasalamat. Hindi. Dapat bago ka kumain, nagpasalamat ka. Po, yung pagkain na yan, bigay ng Diyos ay sa Panginoong Yesus sa libro ng Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. O maliwanag po, tinuro ng ating Panginoong Yesus, ang Diyos ang pinagmumulan ng ating pagkain araw-araw. Po, kaya nga yan nakalagay in Christ alone. Yan. Ngayon, bakit naman natin siya pinasasalamatan? Siyempre, binigyan ka ng pagkain, hindi ka magpapasalamat. Parang wala kang utang na loob. Yung kaibigan mo, kakilala mo, kapitbahay mo, kung ano man yan, pag nabati mo, ay pare, mare, asarap ng niluluto mo, amoy na amoy dito. Siyempre, anong gagawin ng binati mo? Na sinabi mo masarap ang luto niya, hindi ipang lalagyan ka niya, bibigyan ka niya. Sinabi mo lang na masarap. Ngayon, pasasalamatan mo siya. Lalo na kung yung luto na yun talagang masarap talaga. Mas pasasalamatan mo siya ng gusto. Ang Diyos pa kaya nagbibigay ng buhay araw-araw. Yung hininga po natin, walang bayad, bigay ng Diyos. Isipin niyo. Tapos bibigyan kang pagkain araw-araw. Kaya nakalagay doon, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Sino nagbibigay? Yan Diyos, araw-araw. Isipin niyo po. Halimbawa ako, 63 ako ngayon sa aking edad. Di 63 na ako pinapakain ng Diyos. Mula sa pagkasanggol ko pa lang sa tiyan ng aking nanay. Pinakakain na ako ng Panginoon Diyos. Hanggang ngayon, 63. Kung bibilangin lang natin, malaking utang yan. 63 years na inalagahan ka ng Diyos. Libreng hangin, pagkain. Niingatan ka. Kaya dapat lang pasalamatan. Ito ngayon, pansit. Pansit. Nabibili lang po dyan. Ayun, tumatawal na si Summer. Hindi ko alam kung kinain yung pagkain.
Tinapay pa. Ang Pilipino, pag walang tinapay, di mabubuhay. Hmm. Kape. Ito mabigat na sa tiyan ito. Pasit, tinapay. Anong oras na? Mag-alas 10 na po. Oh, anong oras? Menos 10 para alas 10. Kumbaga, almusal merienda na. Balat ng ano? Shell ng itlog. Tumatawag siya. Konti pa laman. Egg mayonnaise. Yan. Kasi kung tinapay lang, walang lasa. Tingnan ko muna yung tumatawal na aso na yun. Kumain. Nakakulong. Pag pinakakain ko, kinukulong ko. Pag hindi pinakakain, nandito lang. Nakagala-gala sa loob. Kaya kung minsan, kaya kinukulong ko, yung isa sumasali. Yung maliit, si Winter. Makulit din eh. Tingnan ko lang po sila. No? Ito po si Winter. Ubod ng takaw. Ayan. Pinakain ko na siya muna kanina. Oh, ang bait eh. Mga lahi po silang sitio. Pero hindi pango. Hindi sila pango. Mahaba yung aso nila. Yan. Ito po si Winter. Lalaki siya. Yung tumatawal na yun, babae naman yun. Pero matanda na yun. Nasa 4 years old. Ayan. Ano, Winter? Ha? Ito ka. Oh. Alam nyo, maganda yung may aso. Ano sila. Mabait. Makapal ang balahibo. Yung sa kulot. Makapal na kulot. Ito hindi. Diretso. Pero magkalahi sila. Ayan ha. Nakita nyo na si... Ay, ang dami ng Winter.
tingnan natin yung isa. Ito naman po yung isa, si Summer. Ayun, kumain siya. Ganun ang ginagawa ko sa kanila. Pag mag-alaga po kayong aso, alagaan yung mabuti. Pakainin nyo po sila ng masarap na pagkain. Huwag nyo sila pakainin ng tira-tira. May mga tao na pinakakain ng aso, tira-tira. Ginagawa mong bantay sa bahay mo, pakakainin mo ng tira-tira. Huwag naman. Yan. Dalawa sila. Halika ka nga rito. Ayan. Ayan. Silang dalawa. Ito bata ito, si Winter. Si Summer matanda na, mga 4 years old. 4 years old na. O 3 years old. Wala. Maganda pong may aso. Nakakahaliw sila. Lalo na po ako, mahilig akong mag-alaga ng aso. Lalo na kung ganito sila kababait. Mabait po sila. Ano sila, lahi silang sityo pero hindi pango yung nguso. Kasi yung mga pango, pangit. Mga pangit yun. Huwag niyo malagaan. At saka matatapang pa yun, nangangagat. Ito hindi nangangagat ito. Hindi sila nangangagat. Pero bakunado sila na anti-rabies. Ayan, ganda nila. Di po ba ang ganda nila sa magmasdan, ha? Ay, lagi na bibig yung isa. Ayan, mag-alaga po kayo kung kaya nyo. Pero huwag nyo silang gutumin. Ayan. Ayan. Okay, ayusin ko lang yung kinahinan niya. Ayan, ano po. Ayan. Sayang ito, kukunin ko na lang ito. Ipapalaman ko na lahat ito. Ayan. Egg mayonnaise. Tinimbang mo daw. Okay na yan. Wala pa naman. Pagkakain ko. Trabaho. Huwag muna. Huwag muna. So, natapos na po yung aso, ano? Tanghalian naman. Sarap buhay. Almusal, kakain. Kasama namin sila natutulog. Kasama namin natutulog yung aso. Hindi sila, ibig ko sabihin, hindi namin sila tinuturing na ayop. Ayop yan eh. Pero tinagurian po silang man best friend. Aso, dog. Kaya ano, ganyan ang mag-alaga ng aso. Lahat ibibigay mo.
na ay pasok sa loob na pasok. It is finished. Kita nyo, pati baso, senior citizen po. Dapat pasalamatan ng Diyos. Sabi ni Pablo, unang Thessalonica, chapter 5, verse 16, 17, 18. Magalak kayong lagi, manalangin kayo, at magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat itong kalooban niya para sa inyo. So, yung kausap ni Pablo, utos ng Diyos, magpasalamat kayo sa Kanya. So, yung sinabi ni Jesus naman sa Mateo 6:9, ganito kayo manalangin. Sa verse 9. Pagdating sa verse 10 naman, ganito naman na nakalagay. Gawin o sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Kung inuutos ng Diyos, magpasalamat sa Kanya dito pa lang sa lupa hanggang langit. Kaya kung hindi ka nagpapasalamat dito sa lupa, paano ka makakarating ng langit? Oh, kasi sabi niya, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gayon din sa langit po. Isa sa mga role ng maka-Diyos na tao ang mapagpasalamat sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen! Amen ba, kaibigan? Magmumug tayo. Kasi yung kape, may asukal yan, may gatas. Kaya yung ngipin natin nasisira. Kaya sira ng ngipin ko eh. Kasi, bata pa ako, nagiinom na ako ng kape. Yang matatabi saya. Hindi ako nagmumumog. Ay, hindi ko pa Hindi ako nag-inom ng tubig after. Dapat pala yun. Kaya kung may anak kayo bata pa lang painumin yung tubig pagka pinakain yung parting matamis, masisira ang ngipin niya. Okay? Ganito na lamang po inyong kaibigan kay Jesus. In Christ alone! Brother Manny Bautista. Kaibigan, like. Share na share. Kayo mga nasishare, i-share nyo. Bakit? Marami kayong matututunan dito. Biblical, spiritual food. God bless us all. Bye!